Tayo ay muling manalangin. Panginoon, salamat po sa pagtatawag niyo sa aming mga pangalan. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan na ibinigay niyo po sa amin. Maging yung dinala niyo kami sa lugar na ito, Panginoon. Tulungan niyo kami na maunawaan ang salita. Buksan niyo po ang aming mga puso at palaki ng aming mga sisidlan upang makatanggap ng kalakasan at kasagutan sa aming mga panalangin. Sa iyo po namin pinagkakaloob, Panginoon, ng aming buhay at ang aming kinabukasan, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami mapuspos ng iyong banal na spirito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang oras na ito hanggang sa matapos po ang aming gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, salamat po sa Panginoon dahil muli nagkasama-sama tayo sa umagang ito. Last week message po natin. Alala niyo po ba yung title? Sino po nakaalala ng ating message last week? Ano yung unang dapat nating ma-possess? Spiritual power. Ulitin ko po, ang Panginoon, ang una niyang pinapagaling is yung inner natin, yung inside natin. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, gain spiritual power. So nagkaroon po ba tayo, naranasan po ba natin yung spiritual power the whole week? So kung naranasan po natin, magsabi nga po tayo ng malakas na amen? Amen. Amen. So ngayon po, bilang isang anak ng Diyos, tayo ay tinatawag na remnants. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a remnant. You are a remnant. Ang remnant, it must be, or people who are imprinted with the gospel. Kaya po sa mga oras na to, ang ating pong pag-aaralan, imprinted with the gospel to save this age. So, sino po yung nakakapansin kung ano nangyayari sa bansang Pilipinas? Tayo po, mga small people lang tayo. Meron tayong government. Pero nakita niyo po yung government ng bansang Pilipinas, sila mismo nagkakagulo. Sino yung lalapitan natin? Diba, madalas tayong mga maliliit na tao nakaasa sa ating gobyerno, tama po? Pero paano natin sila aasahan kung sila mismo nagkakagulo-gulo? Pero alam niyo po ba, kung pag-aaral natin ang salita ng Diyos, ikaw, yung katabi mo, yung anak mo, kahit bata pa, may magagawa sila to save this country. Kaya tayo po, tinawag tayo ng Diyos, pinagaling tayo ng Diyos, dahil may plano siya para sa atin. Sa ating pong scripture, balikan po natin, kung babasahin natin, the whole chapter ng Genesis chapter 26, patungkol to sa buhay ni Isaac. Kilala niyo po ba si Isaac? Siya yung anak ni Abraham na inalay. So, mababasa po natin dito yung buhay ni Isaac, kung paano siya pinagpala at pinatnubayan ng Diyos. Sa gitna ng, madami po siyang na-experience. Paggutom, no? Ano pa? Pagsubok, conflicts, naranasan ni Isaac yan. Pero makikita natin, mababasa po natin sa book of Genesis, chapter 26, kung paano pinagpala ng Diyos si Isaac. Balikan po natin yung ating scripture. Ano pong sabi doon? He moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. And so he called his name Rehoboth, because he said, "For now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land." So mamaya po pag-aaralan, ano ba yung Rehoboth? So makikita natin, sa panahon ngayon, maraming yung buhay ng tao ay walang katiyakan. Tama po? Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. May mga natural disasters, disease, kaya yung pandemic, grabe yung nangyari ng pandemic, di po ba? 2 taon.
No, that's the sign na may mga disaster na magaganap sa mundo. At ito po ay nag-i-increase pa. Pahirap ng pahirap ng bansang Pilipinas. Yung mga tao, they are becoming more successfully outwardly. Ang goal ng tao ay maging successful. Tama po? Taas nga po yung kamay na gusto maging successful. Siyempre po lahat tayo. Yan yung pangarap natin, yung dream natin, yung goal natin. But how about our inward or inside life? No, madaming tao, they look wealthy, ang yaman, ang ganda, ang ganda ng buhay. Pero yung loob nila, they are suffering. Yung inside nila, yung spirit nila, they are suffering. Ina-acknowledge nila na sila ay mataas na, pero they don't know God. Hindi po nila alam yung Panginoon o hindi nila kilala yung Panginoon. Kaya sabi po dito, God has always prepared remnant during this time of crisis. Tayo yun. Ikaw yun. You are the remnant. Kaya kahit anong sitwasyon mo, tinawag ka ng Diyos. When kings and powerful people, no, yung mga kings, yung president, yung mga matataas na tao, they could not stop disaster. Nung nagkaroon po ng lindol, malakas na lindol, may nagawa po ba ang ating presidente? May magagawa, siguro konti. Yung nung pandemic, may magagawa ba yung president natin para ma-stop yung pandemic right away? Wala po. Kaya po, ngayon, God raised remnants to save this age. Ano po yung age natin ngayon? We have so many illness, disasters, crisis, and you, remnants, are the one who will save this age. God always prepared a remnant. Tayo po yun. Ano yung answer ng Panginoon sa atin? Yung answer ng Panginoon sa atin, hindi yung makatapos ka ng pag-aaral. Hindi yung dumami yung pera mo. Hindi lang sa human effort. Pero kakasama po yun sa paglago natin. Hindi po sinasabi ng Diyos na huwag kang mag-aral, magiging successful ka naman pala. But sabi ng Diyos, hindi yun yung pinakapunto ng Biblia. Ang answer ng Panginoon is 25-hour remnant. Mamaya po i-explain ko ang ibig sabihin ng 25-hour remnant. Pag sinabi pong remnant who live 25, ilang hours po tayo every day? We have 24. Pero ang galing ng Panginoon, no? Yung anak ng Diyos, yung tinatawag na remnant, nabubuhay siya more than 24 hours a day. 25 hours. People who live in God's absolute time schedule. And people who are imprinted with the gospel. Yun po yung sinasabing 25-hour remnant. Katulad po ni Joseph and Isaac, God wants us to possess spiritual strength. Kaya po last week, no? Maranasan natin yung spiritual strength na galing sa Panginoon so we can able to save this age. Point number 1 po. The 25-hour remnant lives in God's time schedule. Ito po yung time schedule natin ngayon. Pag sinabing time schedule, ano yung nangyayari ngayon sa buhay mo? Maaaring katrabaho ka, maaaring you face a lot of problem, conflicts. Ito yung time schedule ng Panginoon sa iyo. Pero maaaring maiba yung time schedule mamaya, bukas. Ano pong sabi sa Genesis chapter 41, verse 38? Can we find anyone like this man? One in whom is the Spirit of God? Si Joseph, si Isaac, si Abraham. Tinawag sila ng Panginoon. At si Joseph, napakadami din niyang sacrifice na naranasan sa buhay niya. Pero hindi po siya nanatiling mahirap. Hindi siya nabuhay sa sarili niyang kalakasan, sarili niyang power, hindi po nabuhay siya in God's power. Kaya si Joseph, nung panahon na yon, there are doors na nag-close
opportunities na hindi natuloy. He waited. No? Sa atin, sometimes there are door na nag-close. Ibig sabihin, hindi para sa atin. Nag-close eh. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa, even doors are closed. Sabi ng Panginoon, maghintay ka. When God opened the door, ano ginawa ni Joseph? He challenged and saved the world. So tayo, nasa preparation age tayo ng Panginoon. So we need to be patient. No, kailangan magkaroon tayo ng pasensya, waiting sa answer ng Panginoon sa atin. And be challenged kung ano mang tayong schedule ng Panginoon sa atin. And God will use you to save the Philippines. Sabihin mo nga sa katabi mo, God will use you to save the Philippines. God will use you to save the Philippines. Talaga po, ako din ako. Believe. Ayun po sinasabi nga ni pananampalataya, na naniniwala ka kahit di mo alam kung kailan nangyayari. 25 hours blessing, ibig sabihin, belonging to God. Buong oras mo, buong araw mo, more than 24 hours a day, ibinigay mo na sa Panginoon. You follow God's timing. Kaya habang may church pa, habang hindi pa pinagbabawal yung Biblia, yung pakikinig ng salita ng Diyos, take this opportunity to listen to the Word of God. Alam mo, maraming country ang bawal makita yung Bible, bawal magsalita, bawal tumayo yung mga babae, bawal mag-preach ng mabuting balita. But the timing of God here in the Philippines, we are blessed, no? Kasi po nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. And then we are not forcing things. Sometimes nakakainip, but lagi na lang ganito yung estado ko sa buhay. No? Bakit, Lord, hindi mo papaikutin yung gulong? Doon naman kami sa taas. Sometimes we feel like that. Pero sabi ng Panginoon, 25 hours blessing, you are not forcing things. Let God do kung ano yung plano niya sa buhay natin. And waiting upon God. Kaya yung remnant, kung nakakita na po kayo ng puno, i-cut natin yung puno. Cut. Pero may ugat pa din. Ano pong mangyayari dun sa part sa taas? May umuusbog po. Tama? Yun po yung example ng remnant. Kahit anong putol sa atin, kahit anong problema na dumating sa buhay natin, darating yung time natin na magra-rise tayo. Lalago tayo. Magbe-bear tayo ng fruit. Kaya we are blessed kasi po tinawag tayo ng Diyos upang maging remnant. Challenging the impossible through God's power. Meron tayong mga dreams. Meron tayong mga goals in life that it seems like impossible. Mangyayari ba to? Pero sabi ng Panginoon, challenging the impossible through God's power. Kaya, huwag tayong magsama magkaroon ng dreams in life. Especially kung yung dreams mo is to save the world, to share the gospel, God will use you. God raises remnants to block disaster. So maraming disasters. Tinawag tayo ng Diyos upang pagalingin spiritually. Kaya pag may sakit, kapag may problema, sa tingin niyo po ba galing sa Diyos yun? Galing po ba sa Diyos yung problema ng tao? Sino po magsasabi na, yes, lahat galing sa Diyos? Galing po ba sa Diyos o gawa ba ng Diyos na panungkutin yung tao? Hindi po yun galing sa Diyos. Bilang magulang, bilang tatay, nanay, gusto mo ba malungkot yung anak mo? Hindi po. Kaya sabi ng Panginoon, for God so love you, for God so love the world. Hindi po galing sa Diyos yung sakit, yung problema, yung kalungkutan. But God allow those situations para makita natin
kung paano tayo babaguhin ng Diyos. Yung mga kings, they cannot stop disaster. Pagpansinin niyo po yung mga generation ngayon, they created disaster. Mga kabataan ngayon, ang hirap ng pasunurin. Kahit 6 years old pa lang, ang hirap ng pasunurin. Kaya po, we are very important person. Importante ka. Importante tayo para sa mga anak natin. Importante tayo para sa pamilya natin. Importante tayo kasi gagamitin tayo ng Panginoon to save the Philippines. Kung iisipin niyo po, there are lots of missionaries from USA, from Korea, from other countries. Yung heart nila is mission to save the Philippines. Pero tayo mga Pilipino mismo, do we have heart for mission in the Philippines? Kaya kung iisipin po natin, no? Sila, they travel here sa Pilipinas para lang mag-share ng mabuting balita. Pero tayo, ng mga Pilipino, most of us, wala tayong interest to listen to the Word of God. Alam ko na yan. O yan, yung mga usual na narinig natin. But, sa ating pong organization, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ikaw mismo ay importante. Dahil ikaw mismo ang magbabago ng pamilya mo. And God prepared remnants. Tayo po yun. Tignan po natin yung 3 events in the Bible. This is very important events happen. No? Una po yung Genesis 3. The fall of man. Kung makikita natin, Satan deceived mankind and separated people from God. Sa first book of the Bible pala, makikita na natin. And God gave answer already in the book of Genesis chapter 3 as well. Genesis 3:15. Second event, Noah's flood. Genesis chapter 6. People abandoned God and corruption filled the earth. Tingnan po natin, no? And the Tower of Babel, in chapter 11 of Genesis, people follow success without God. Hanggang ngayon po nangyayari pa rin itong events na to. But God is raising remnant, tayo po yun, to save this age. Para masave natin yung mga taong captive ni Satanas. Kaya you are a very important person. Point number 2. The most important thing for remnant is gospel imprinting. Kaya po, kailangan paulit-ulit. Narinig ko na po yung message nyo. Bakit paulit-ulit? Kasi kailangan maitanim, ma-engrave. Sa accessories po, may naka-engrave dyan. 18K sa mga alahas. 925. Kahit anong kiss-kiss gawin mo, mahirap po yun mabura. Tama po. Kasi naka-engrave. So sa salita ng Diyos, kailangan din po naka-engrave sa atin. Pag naka-engrave na sa atin, mauunawaan natin yung mga bagay sa paligid natin with the eyes of the gospel. Genesis chapter 22, verses 1 to 18. Abraham received God's covenant. Isaac watched his father worship and build altars. So si Abraham, lagi niya kasama yung anak na si Isaac. Nakikita ni Isaac kung ano yung ginagawa ng tatay niya. So ngayon po, we are celebrating Father's Day. Bata pa lang yung anak mo, ano nang i-imprint mo sa kanya. So you are very important, no? Mga tatay, mga nanay. Kung ano yung ini-imprint natin, o ano yung pinapakita natin, nakukuha ng ating mga anak. Kung magulang, laging nag-aaway, laging galit, tapos magugulat ka, gano'n na rin yung anak mo. Kasi yun po yung nakikita. Kaya importante po na tayo po ay imprinted ng mabuting balita so we can save our next generation. Sabi nung isang magulang,
I work hard kasi ayoko nang maranasan ng anak ko yung hirap. Tama po? Yan yung ating mga kasabihan. No? Ayoko nang maghirap sila katulad ng... Pero po ano yung pinaka dapat nating gawin? Dapat po nating ibigay sa anak natin yung mabuting balita. Hindi lang yung maging successful sila. Parang kaya na nilang tumayo sa kanilang mga paa. Unang-una po tuturo natin yung mabuting balita na si Jesus ang Kristo. Solusyon sa lahat ng ating problema. Tignan po natin yung buhay ni Isaac. Medyo emotional eh. Sabi ng Panginoon, tinest ng Panginoon si Abraham to go to Mount Moriah. And then Isaac witness yung bagay na di niya malilimutan. Kaya sila sa bundok. Sabi ni Isaac, Ama, nasaan yung tupang iaalay natin? Imagine, nakaprepare na yung parang altar. Tapos ilalagay nila yung tupa doon. Ganun yung ginagawa nila ng araw. Ano pong sabi ni Abraham kay Isaac? Hindi niya sinabi, anak, ikaw yung iaalay. Hindi na po sinabi. Pero alam niya na. No, sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin si Isaac. Pero hindi niya sinabi na, anak, ikaw iaalay ko. Last day na natin ngayon. Anong sabi ni Abraham? God will provide for Himself the lamb. Sino po yung magulang na iisa ang anak? Taas mo yung kamay. Iisa lang yung anak. Sabi ng Panginoon, ialay mo yung anak mo sa akin. Sino po yung magulang na kayang gawin yun? Sa panahon po natin ngayon, hindi na yung pagpatay ng hayop para gawin yung worship. Sa panahon natin ngayon, we let our children, our kids to go to church. Pero maraming mga magulang, ay ano ba pumunta sa church? Pero sinong magulang ang kaya niyang ibigay yung anak niya sa Panginoon at maglingkod sa church? Nasa yun po yung challenge ng Panginoon sa atin. Especially, isa lang anak mo. No, tinest ng Lord yung faith ni Abraham that time. Nakahiga na si Isaac sa altar. Sisindihan na lang. And then, the Lord provide a lamb. So, ganun po. Minsan, nandun na tayo sa dulo. Alam niyo po yung pag may humahabol ka, makakalabit ka na ng hinahabol mo. Kumbaga, mahuhuli ka na, makakatch ka na. Meron tayong sitwasyon na gano'n. O kaya naniningil ng utang. Darating na siya, wala ka pang pambayad. Minsan, nandun na tayo sa sitwasyon na it's too close. Pero the Lord will answer. The Lord will give us an answer. So, nawa po, magkaroon tayo ng pananampalataya na makakatanggap tayo ng sagot kung ano man po yung mga panalangin natin sa mga oras na to. What is imprinted remains forever. Kung ano yung in-imprint mo, sama ng loob, or masaya, it will remains forever. Kaya bakit may mga batang nade-depress? Bakit may mga kabataan nagre-rebelde? Because there's something wrong that they cannot understand. And the only thing to heal yung depression, kasi pag sinabing depression, anxiety, sa loob yan eh. Kasi minsan pwede tayong ngumiti, but they don't know na inside we are sad. We are emotionally depressed. Kasi yun yung na-imprint sa atin. Meron tayong mga wounds. Meron tayong mga things na we cannot share kasi nakakahiya. Whatever enters the heart remains for life. So imagine na po, kung puro kasalanan yung in-imprint sa atin, we are producing makasalanan din. Kaya importante tayong mga magulang. Importante yung mga teachers.
Importante yung leaders, yung pastors, yung remnant leaders. Importante tayong lahat. Kaya kung hindi po tayo makakarinig ng salita ng Diyos, ano yung i-imprint natin sa anak natin? If the gospel is not imprinted, the world will imprint itself. Ano pong ino-offer ng world? Sige, magpakasaya ka, maging successful ka. That's the world, yung offer ng world, ng mundo. Mag-enjoy ka with friends. Ang gulo-gulo sa bahay, go to your friends. And then after that, depression will follow. Sickness will follow. And even suicidal will follow. Kaya po yung mga kabataan ngayon, we look at them, it seems they look good, look great. Ang gusto nila fame, success, pleasure. Pero time will come, yun ay magiging idol nila. Dapat sumikat ako, dapat maging isang magaling ako. Which is good. Kung tingin natin, okay naman yung mga dreams na gano'n. But without the gospel, without the word of God, time will come, mape-failed din ang kanilang buhay. Kaya kung makikita nyo sa TV, social media, ang ganda ng buhay, pero nagpakamatay. Because there's something wrong. May kulang. Yung mga unbelievers, pag sinabi mong unbelievers, they don't believe in God. They study by their own effort. But we, you, Rahnan, you study by the power of God. Yung pag-aaral ko, it's not easy sa mga kabataan. But if you are guided with the Word of God, you can overcome yung journey nyo sa pag-aaral. Pangatlong punto po natin, remnant must prepare for the future. Bakit po we need to prepare for the future? Because there are 3 ages. Isa-isahin po natin 3 ages na to. Una, the age of disaster. It's approaching. The age of disaster. Because Satan wants disaster. Satan wants a broken family. Kaya ano yung mga disaster na to? Like wars, crisis, natural disaster is increasing. Ano po? Pangalawa, the age of diseases. Kaya nung nagkaroon ng pandemic, this is the sign na merong panahon ng diseases and people will die without the gospel. Kaya yung COVID, na tayo pong namatay without hearing the word of God. Pangatlo po, the age of mental illness. Now, this is a very serious crisis, yung mental illness. Ito yung sinasabi ko po kanina, people are depressed, anxious, lonely, spiritually empty. But God is preparing a remnant to save this age. Ito po yung isa-save natin. Age of disaster, disease, and mental illness. Ito yung trabaho natin bilang anak ng Diyos to save these ages. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Pag inuna mo yung Panginoon, lahat ng bagay idaragdag sa iyo. Sino po yung pagkagising, walang ganito, walang ganyan, lahat kulang. Remember po this verse, Matthew 6:33. Unahin mo muna yung kaharian ng Diyos. Lahat ng bagay ay idaragdag ko sa iyo. Pag nanay ka, you are thinking, ano yung mga bagay na pwede kong ibigay sa anak ko para sumaya siya? Tama po? Sa pagtulog mo pa lang, paggising mo, tapos nakita mo yung anak mo very good, so you want to give something. Si Mira, maraming request yan sa amin. But yung mga ibang request niya, hindi pa namin kaya. Pero may mga pinaghahandaan kami para mapasaya siya. Ganon din yung Diyos.
No? Kaya po ang sabi sa atin ng Panginoon, ang utos sa atin ng Panginoon, seek first the kingdom of God. But learn with God's power, not in human strength. Kaya si Isaac, ano po yung na-inherit niya kay Abraham? Yung covenant. He knew God's promise of world evangelization. Kaya po, anong ginawa ni Isaac? He dug wells not merely for survival, but for God's kingdom. Hold on to God's word. Panghawakan po natin. Do not be shaken by people's opinion. Kasi ganito yung sinabi sa akin, ayoko na magsimba. Kaya po pag nagsisimba tayo, maraming persecution, maraming unbelief sa paligid natin. Ayaw ka na magsimba. Diyan po sinusukat yung ating pananampalataya. No po? Priorities must be corrected. Ano po yung priorities natin? One of the greatest mistake ng mga adults is teaching children on worldly success without a spiritual foundation. Alam niyo po, success become dangerous kasi susunod sila sa worldly things. Education without God cannot save the world. Kaya mga magulang, importante po na mag-imprint tayo ng mabuting balita. Next po, the nature of the remnant is enjoying the blessing of the throne. So ito na yung answer. Once you are imprinted with the gospel, ma-enjoy mo na yung blessing ng Panginoon. Makikita mo lahat pala na nangyayari sa buhay mo is blessing. The remnant's identity is forever or eternal. Ano po yung identity natin? Na ikaw ay anak ng Diyos. What is rooted? Last forever. Kaya kung ngayon, you are imprinted, you are rooted ng mabuting balita ng pagiging anak ng Diyos, it will last forever. Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, renew natin yung mind natin. Okay, Lord, nagkamali ako. And then, go back. Pag yung anak mo matigas yung ulo, papaluin mo, pagagalitan mo. So, sometimes ganun din yung Panginoon. But again, going back to God, no, ay makakatulong po sa atin. For our conclusion, become a 25-hour remnant. God is not looking for a perfect person. Kailangan ba, bago tayo magsimba, okay muna yung buhay? Hindi po. God is looking for remnants who are imprinted with the gospel. Si Joseph, he possessed the Spirit of God. Si Isaac, he possessed the covenant. Si Abraham, he believed in God's promise. Tayo, sino tayo? Ano yung possession na meron tayo? And through them, they saved the generation. Marami silang natulungan, marami silang naligtas nung time nila, nung age nila. Kaya po today, God is calling us to become a 25-hour remnants. Una po, living in God's time schedule. Enjoying God's kingdom and the throne. Waiting for God's timing. May timing yung Diyos sa atin. Kung akala mo wala ka ng pag-asa, wait for God's timing. Challenging the impossible and preparing to save the age. God will use us to save the age. Magtapos po tayo sa verse o sa book of Isaiah, chapter 60, verse 1. Ang sabi po ng Panginoon, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is rises upon you. Tumayo po tayo, no? Bilang isang anak ng Diyos.
Kaya po pag sinabing 25 hours, ibig sabihin enjoying God's absolute sovereignty. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung timing ng Diyos na binigay sa atin. Kaya po bilang isang estudyante, with 25 hours, mag-aral ka with prayer. Do not compare with others. Wait for God's timing. Always see academic as a preparation for world evangelization. Ang ating pong mga remnant leaders, they are studying Korean language. This is a preparation to save the world. Kasi po, when we go to Korea, no, mas makakausap natin sila if we understand Korean language. So, they study Korean language, or we study Korean language. As a worker with 25 hours, work with God's strength. No? Working or being a worker in the church or in your household is not easy, but we need God's strength. Do not panic during problems. No? Sometimes we panic if we have problems. And uses their profession to serve God's kingdom. Kaya bilang pasalamat naman po natin sa ating mga tatay, no? Nais po namin kayong ipanalangin na yung mga tatay ay napaka-importanting tao sa loob ng pamilya. At yung mga magulang ay dapat imprinted ng mabuting balita upang yun po yung mabahagi natin sa ating mga anak. Katulad po si Abraham, ano in-imprint niya kay Isaac? Yung covenant, yung promise ng Panginoon. So nawa, bilang mga tatay, ano ba yung mababahagi ko sa anak ko? Hindi yung bigyan ko siya ng maraming pera. Ano po sabi ng salita ng Diyos? The greatest gift that you can give to your children, to your next generation is the gospel. Ano po yung gospel? Jesus is the Christ. Jesus Christ is the only solution. Wala nang iba. Wala na pong ibang sinabi. Hindi sinabi ng Panginoon na si Jesus, tas meron pa. Hindi po. Siya lang. Kaya pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus na nawa na yung Panginoon yung magbigay sa atin ng tunay na kalakasan espiritual. And seek the Lord, the kingdom of God, and then all the prayers that we have will be answered in God's time schedule. Kaya po sabi po sa message natin din last week, do your best even the simple things. But do not forget na ikaw ay anak ng Diyos. So tayo din po may responsibility sa buhay natin bilang isang anak ng Diyos. So nawa po bilang remnants, bilang manggagawa ng Diyos, we must be imprinted with the gospel to save this age. Tayo din manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat Panginoon, dahil Ikaw yung tumutugon sa amin. Tumutugon sa aming mga panalangin, sa aming mga hinaing. Kaya Lord, salamat po sa plano ng kaligtasan, sa plano na kami ay ginawa mo anak ng Diyos. Salamat sa mga pagkakataong ito, Panginoon, na nararanasan namin yung mga sagot sa aming mga panalangin. Lord, sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na maranasan namin yung mabuting balita at magbuksan yung spiritual eyes namin. Makita namin na si Jesus, ang Kristo, sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Puspusin niyo kami ng banal na Espiritu. Anumang gawain ni Satanas ay aming pong winawasak sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Satan, lumayas ka. Lahat po ng mga bagay upang di kami makapagtuon sa salita ng Diyos
mga gawa ni Satanas to deceive us ay amin pong winawasak, pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Lord, sa iyo po ang papuri para salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At this time po, bago tayo mag-proceed sa ating offering, inaanyayahan ko po muna ang ating mga tatay. We want to pray for you. Punta po kayo dito sa harapan. Meron tayong 3 tatay dito na makakasama natin upang ma-imprint yung mabuting balita sa next generation. Dito po kayo sa harapan. Dito po kayo. Sige po, let us raise our hands. Let's speak blessing. Yes, Lord, salamat Panginoon sa mabuting balita. Salamat Panginoon sa buhay ng mga tatay na nasa aming harapan. Sila man ay nagkamali, Panginoon. Pero Lord, yung buhay nila, binigay niyo na sa iyo. Kaya naniniwala po kami ang kagalingan sa kanilang mga puso, sa kanilang past na nag-hold para hindi sila magpatuloy sa salita ng Diyos, ay amin pong winawasak sa pangalan ni Jesus. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, spiritually, at gawin niyo po silang matibay na haligi ng tahanan. Na sila po ay magkaroon ng pundasyon ni Kristo upang sila po ang mag-lead, upang mas mapalapit ang pamilya sa mabuting balita kay Kristo. Lord, dalahin ko po ang mga taong ito, ang mga presensya na narito, Panginoon, na sila ay maging daluyan ng pagpapala. Dalangin ko, Panginoon, lahat ng bagay na kanilang hahawakan, Panginoon, ay maging pagpapala. Ang trabaho na meron sila, Panginoon, Lord, gamitin mo sila upang maligtas ang kanilang katrabaho. Na makita sila, na mag-arise sila, mag-shine sila, Panginoon, dahil sila po ay may mabuting balita. Naniniwala po kami na ang mga taong ito ay binago mo na. At sila na po ay tinatawag ng remnants. Sila po ay anak ng Diyos na kung saan gagamitin mo to save this age. Lord, tinataas mo namin ang buhay nila sa iyo at kayo na po ang pumilos at magbigay ng kapayapaan. Kung meron man silang sakit, pagalingin mo, Panginoon. Kung meron man silang mga worries, pagalingin mo, Panginoon. Kung meron man silang mga hiling, Panginoon, upang maging maganda ang buhay ng kanilang pamilya, pagpalain niyo po sila. Ibigay niyo po ang mga sagot ng anak ng Diyos. Kaya Lord, sa pangalan ni Jesus, ikaw ang mamuhay sa mga tao o sa mga tatay nito. And we celebrate Father's Day, Panginoon, hindi sa mga physical na bagay, hindi sa mga makamundong bagay, but we celebrate dahil ginawa mo silang tatay na nakakilala sa Diyos. Kaya Lord, uuwi po kami, ang mga tatay na to, Panginoon, na may pinangahawakan, na sila ay may pundasyon ni Kristo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen.